ang former 3 Division World Champion na binansagang kwadwala sa angas ng Pinas na si John Doriel Casimero. Marami ang ginulat sa biglang pagbulusog nito sa tugatog ng pound-for-pound ranking. Casimero, siya pa rin ang naghahari sa lahat ng mga aktibong mga boksingerong mga Pinoy sa taong 2025. Kim Yi-jun, may seryosong banta sa current undisputed world champion na si Naoya Inoue. Basta mga hapon ay napakadali lang di umano sa kanya at knockout talaga ang sasapitin ni Inoue sa kanya. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Sino nga ba ang mag-aakala na kahit na hindi man nabigyan ng sunod-sunod na mga laban ng angas ng Pinas, pero hindi pa rin binaliwala ang mga resulta ng kanyang mga laban na kung saan nagtulak ito sa kanya sa tugatog ng pound-for-pound best fighter sa ating bansang Pilipinas. Tinalbugan niya ang mga kapwa niya ng mga former world champion at pati na rin ang dalawa nating mga current world champions na sina Melvin Jerusalem at itong si Pedro Taduran. At hindi lang yan, dahil sa mga kapwa niya ng mga former world champions na sina Marlon Tapales at Mark Magsayo ay kanya rin tinalbugan. Sa lahat ng mga former world champions, si Casimero lang ang nabaklasan ng titulo. Hindi nagawang nabugbog ng challenger dahil sa roller coaster ride sa pinagdaanan ng Quadruelas, habang si Magsayo ay dumaan sa matinding bakbakan at ginapang pa nga ni Tapales para lang maripensahan niya ang dalawa niyang mga titulo kontra yan kay Naoya Inoue. Kung ating titingnan sa boxrec mga kakwento, itong si Casimero ang pound-for-pound king sa buong Pilipinas. Dahil ayon sa datos na pinakita ng boxrec.com, si Casimero ang nasa number 1 sa pound-pound boxer sa Pilipinas. At hindi lang yan, dahil kung ang boxrec lang ating pagbabatayan, si Casimero ay pumangalawa kay Naoya Inoue sa Super Bantamweight World Rankings. Pati ang boxrec ay talagang ibinibida ang angas ng Pinas. Hindi rin nilulubayan ang patuloy pa rin na habulan ni na Casimero at Inoue, na si Casimero pa rin ang kasunod ni Inoue. Pati ba naman sa ranking ay pareho pa rin naghahabulan ng dalawa dahil si Inoue ay nasa unahan at nasa likuran niya ang angas ng Pinas. Ang mga impormasyon na ibinahagi ko sa inyo mga kwento ay mula ito sa rankings mula sa boxrec.com. Yan naman ating silipin as of this day na ginawa ko ang video ito kung ano nga ba ang rankings ni Casimero sa World Boxing Council, World Boxing Association, World Boxing Organization at International Boxing Federation sa Super Bantamweight World Rankings. Sa IBF, mula si Casimero sa rank 11, siya na ngayon ay nasa rank 12, hindi nakarank sa WBA, pero sa WBC, si Casimero ay nasa rank 11 at sa IBF naman mga kakwento ang angas ng Pinas ay nasa rank 7. Samantala, kung itong si Inoue ay kayang mag-ultra instinct, pero itong si Kim naman ay kayang maging ultra aggressive. Nagdeklara pa siya ng knockout ang sasapitin ni Inoue dahil para kay Kim, ang Japanese fighters ay napakadali lang sa kanya. Ganito na lang ang mga pahayag ni Kim dahil nga may mga 7 mga nakalaban na siyang mga Hapon at lahat ng mga Hapon na yun ay tinalo niya. Ayon nga sa Japanese media, itong si Kim ay tinatawag nila na Japanese killer. May pinagbabatayan man si Kim dahil sa kanyang karanasan, pero hindi pa rin niya masisiguro na katulad lang ang kalibre ni Inoue sa mga Hapon na tinalo niya noon. Pero ayon kay Kim, sa bawat laban niya ang nasa isipan niya talaga ay ang wasakin at papagapangin ang kalaban. At sa paparating na laban ay nasabi niya talaga na tamang mentalidad ito dahil magagawa pa niya ito mismo sa binansagang halimaw ng Japan at kapalit pa nito ay syempre masasapawan niya si Inoue ng kasikatan at siya na ang maging bagong undisputed Super Bantamweight World Champion. Yan ay kung matalo niya itong si Inoue. Mga kakwento, ayon pa sa Koreano, sa panahong Hapon ang kanyang mga kalaban ay hindi talaga siya nahihirapan. Hindi raw katulad ng mga Pinoy na kanyang mga kalaban noon ay parang sa normal level na digmaan, pero kapag Hapon na ay napaka-easy na lang. At daritong si Inoue ay isa pa rin Hapon, taglay pa rin daw ni Inoue ang abilidad na napakadaling talunin. Grabe ka naman Kim, apakayabang naman ang iyong mga mithiin, pero malay nyo na ang Koreano na ang makapag-upset kay Naoya. Baka cherry-picking gone wrong ang kalalabasan ng laban nila.
ginawa. Ginawa. Hey! Ha? Hindi na. Boom! Ketuk! Kilitun! Boom! 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 Last minute! Boom! Go. Tama. Okay. Go. Tersikat. Nasusunod ka. Anak, punta na ito. Punta na ito. Anak, boom! Kana! Tersikat. Right. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kikakwentong Ildefonso de Guzman, kikakwentong Nadi Ongre, kikakwentong Gabriel Nalasa, kikakwentong Darius Hope, at kikakwentong nanonood ngayon. Shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.